Ang broadcasting ay parang salamin ng lipunan. Ipinapakita nito kung sino tayo, ano ang ating pinapahalagahan, at kung paano tayo nagkakaiba-iba ngunit nagkakaisa. Sa bawat palabas, balita at programa, mahalagang makita natin ang tunay na larawan ng bawat Pilipino. Hindi lamang ang madalas na nakikita sa telebisyon. Dapat nakikita natin ang tunay na anyo ng bawat Pilipino. Mula sa iba't ibang rehiyon, edad at antas ng pamumuhay. Ang bawat isa ay may kwento at boses na mahalagang marinig at mapansin. Hindi lang iisang uri ng tao o buhay ang dapat makita. Dapat kasama ang lahat. Ang mga kwento ng ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, kabataan at matatanda ay dapat bigyang pansin. Babae, lalaki, LGBTQ+, may kapansanan, katutubo at iba't ibang paniniwala, lahat ay bahagi ng ating lipunan at dapat makita sa media. Ang media ay may kapangyarihang hubugin ang pananaw natin, kaya mahalaga ang makulay at patas na representasyon. Sa pamamagitan ng tamang representasyon, natututo tayong igalang at tanggapin ang pagkaiba-iba. Kapag nakikita natin ang iba't ibang kuwento, mula Maynila hanggang probinsya, mas lumalawak ang ating pangunawa sa mga karanasan ng bawat Pilipino, saan man sila naroroon. Mas naunawaan ang isa't isa at napapatibay ang pagkakaisa. Ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang, kundi lakas ng ating bayan. Ang layunin ang media ay para sa lahat, dahil ang kuwento ng bayan ay kuwento nating lahat. Sa bawat palabas, dapat maramdaman ng bawat Pilipino na siya ay kabilang at mahalaga. Noon, isa lang ang mukha ng bida sa media. Maputi, mayaman at taga-siyudad, kadalasan ay galing sa prominenteng pamilya. Ang mga karaniwang Pilipino, LGBTQ+ at taga-probinsya ay madalas ginagawang sidekick, katatawanan o laging inaapi, hindi binibigyan ng sariling spotlight. Bihira silang maging sentro ng sariling tagumpay o kwento sa pelikula. Ang ganitong makitid na representasyon ay nagdulot ng colorism at mababang tingin sa sariling kultura at pagkatao. Maraming kabataan ang lumaking iniisip na kailangan nilang magbago para matanggap ng lipunan. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa media, parang sinasabing hindi mahalaga ang iyong kuwento o pagkatao. Ito ang lumang larawan na unti-unti na nating binabago ngayon para sa mas inklusibong kinabukasan. Unti-unti nang nagbabago ang broadcasting. Hindi na ito limitado sa isang anyo o isang boses lamang. Sa paglipas ng panahon, mas lumalawak ang saklaw ng mga kwento at karanasang naipapakita sa telebisyon at online platforms. Mas marami ng bida na tunay na sumasalamin sa iba't ibang Pilipino, mula sa iba't ibang rehiyon, edad, at antas ng pamumuhay. Ang bawat isa ay may pagkakataong makita ang sarili nila sa mga palabas na kanilang pinapanood. Teleserye, digital creators, at vlogger ay nagbubukas ng pinto para sa mas malawak na representasyon. Hindi na lamang artista sa telebisyon ang nagbibigay ng inspirasyon, kundi pati na rin ang mga ordinaryong tao na nagbabahagi ng kanilang kwento online. Halimbawa, sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre ay ipinagmamalaki ang kayumangging balat na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga kabataang Pilipino na yakapin ang kanilang natural na ganda at pagkakakilanlan. At si Mimi Yu ay nagbigay inspirasyon sa LGBTQ+ community. Pinapakita na ang bawat kulay at anyo ng pagkatao ay may puwang at halaga sa lipunan at media. Ang mga programa tulad ng Kapuso Mo, Jessica Soho ay nagtatampok ng mga kuwento mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Mga kwentong dati ay hindi naririnig, ngayon ay nabibigyan ng pansin at pagpapahalaga. Ang media ngayon ay mas inklusibo, nagpapalawak ng pangunawa at respeto. Pinapalalim nito ang ating pag-unawa sa isa't isa at pinapalakas ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang mas malawak na representasyon ay nagpapalakas sa mga komunidad at nagbibigay ng puwang sa bawat boses. Mula sa kabataan hanggang sa mga nakatatanda, bawat kwento ay mahalaga. Ang bagong mukha ng media, mas makulay, mas totoo, at para sa lahat. Sa pag-usbong ng panahon, patuloy itong magiging salamin ng tunay na lipunang Pilipino. Sa hinaharap, mas malalim at mas malawak pa ang representasyon. Hindi lang sa harap ng kamera, kundi pati sa likod nito. Unti-unti nating makikita ang pagbabago sa industriya, kung saan bawat boses ay may puwang at bawat kuwento ay may halaga. Ang mga desisyon sa produksyon ay hindi na lamang iilan ang nagdedesisyon, kundi sama-samang tinutulungan ng iba't ibang pananaw at karanasan. Mas maraming manunulat, direktor, at producer mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang magdadala ng tunay na kuwento. Sila ang magbubukas ng pinto para sa mga bagong ideya at perspektiba,
na magpapalawak sa abot ng ating imahinasyon at pag-unawa. Magkakaroon ng mga palabas na tumatalakay sa mental health, kapansanan, at mga isyong matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Ang mga kwento ng bawat individual ay maririnig at mabibigyang halaga, at tunay na karanasan ng LGBTQ+, hindi na lamang bilang mga karakter sa gilid, kundi bilang sentro ng mga makabuluhang naratibo na nagpapakita ng kanilang lakas at pagkatao. Ang media ay magiging ligtas na espasyo para sa mahalagang usapan at inspirasyon. Dito, malayang may papahayag ang saloobin at magkakaroon ng bukas na talakayan tungkol sa mga isyung mahalaga sa bawat isa. Kapag nakikita ng kabataan ang sarili nila sa media, tumitibay ang kumpiyansa at pangarap. Nagkakaroon sila ng lakas ng loob na abutin ang kanilang mga pangarap dahil alam nilang may lugar sila sa mundo ng media. Ang media ay kasangkapan ng pagbabago at ang kinabukasan ng broadcasting ay para sa lahat. Sama-sama nating binubuo ang isang mas inklusibo, makatarungan, at makulay na hinaharap para sa bawat Pilipino.